So that kinasuhan ni Rita Daniela ang kapwa niyang artista ng acts of lasciviousness. Inireklamo ng aktres na si Rita Daniela ang aktor na si Archie Alemania. Hinipuan at hinalikan daw ng aktor si Rita. Kasi ginto nangyari yun. Ayon sa Rappler, sa kanyang complaint affidavit, dinitalyo niya nung September 9 ng gabi, lagpas midnight, nagpunta siya sa party na inorganisa ng isang aktres. Ngayon dito sa house party nito, pagkadating niya ng party, binastos kaagad siya ng isang aktor. Sinabi sa kanya, "Nako Rita, huwag kang lumapit sa akin, napaka-fuckable mo tonight." At marami pa siyang sinasabi habang dumadalo yung party na nababahala si Rita. Ngayon naman, nung pauwi na siya ng 2 AM habang naghihintay sa kanyang ride-hailing app na sundo, biglang dumating ang sasakyan ng aktor at inaalok siyang iuwi na lang siya. Naisip naman niya na hindi na to lasing at sober na to. At turing niya sa kanya ay isang kuya. Kaya sumakay siya. Habang nagmamaneho yung aktor na to, biglang hinawakan yung kanyang leeg at kanyang balikat. At sinabi niya, "Kuya, wag. Kuya kita eh." Nung dumating sila sa harap ng kanyang bahay habang nasa loob pa ng kanyang sasakyan nung aktor, biglang hinawakan yung kamay niya at sinabi, "Kiss muna." Tapos hinalikan siya at hinalik-halikan siya. Ngayon, umaayaw siya at tinulak niya tong aktor. Binuksan niya yung pintuan ng sasakyan para makalabas. Hinila naman yung strap ng kanyang handbag pabalik at hinawakan yung masela na parte ng dibdib niya. Habang hinahawakan ng aktor, nagsastruggle siya at sinabi ng aktor sa kanya, "Pa-booking naman." Umaayaw siya at tinulak niya para makawala. At nung nakawala na siya, pumasok siya diretso sa bahay niya. Habang hindi pa umaalis ng sasakyan ng aktor, tinatawagan siya nito, ayaw niyang sagutin. Tapos tinext siya na, "Huy." Nag-respond naman siya na siya ay disappointed and violated. Ngayon naman dad, para sa mga biktima ng acts of lasciviousness, ano ba yung mga ebidensya na kailangan nila para mabuo ang isang kaso? Kasi ito, inattach niya yung text message sa kanyang complaint affidavit laban sa aktor na ito. So ano ba yung mga ebidensya para sa mga biktima? Kadalasan kasi ang nagdedetermine fiscal, prosecutors. Normally, isasampan nila yung kaso laban dun sa defendant kung nakikita nila may probable cause. Para magkaroon ng probable cause, siyempre, una, mas pinapaboran kadalasan ng mga piskalya at prosecutor yung nagre-reklamong babae. Kasi ang babae, normally, pag nagreklamo yan, meron ng kaunting timbang yan. No? May timbang na yan para sa kanila. No? So, pangalawa, siyempre, kung meron siya maiprepresenta na ebidensya, whether direct evidence or circumstantial evidence, makakatulong ito na maisampa yung probable cause. No? At pangatlo, lalo na kung may testigo, witness, na let's say, nakarinig dun sa kanilang unang usapan at nakitang sumakay siya dun sa sasakyan ng lalaki, yun ay mga circumstantial evidences or witnesses o mga witnesses na pwedeng magpatunay na talagang nagkaroon nga ng silang pagsasama o nagkita sila o sumama doon yung babae. No? So, pag nagreklamo yung babae, after that, isa ng pwede ng ebidensya yun o pwede ng gamiting batayan ng piskalya. No? Lalo na kung let's say, mayroong mga predicative events. No? Ibig sabihin, nung mga nakaraan, meron na rin ganyan mga pahiwatig at may nakarinig o may nakakita na parang sumisimple yung lalaki, parang may interest yung lalaki at parang may ibang plano yung lalaki o may pinapakita siyang mga motibo, no? Even prior to this, no? Predicative din yun, no? Pwede rin gawing additional testimony yun kung may mga witness man nakakita, no? Lalo na sinabi mo, nabanggit mo na may text message, no? Yung text message ay parang nagpapaumanin siya, parang something like that, no? So, mas lalo titibay yung kanyang reklamo as far as the prosecutor is concerned. Ngayon naman, nagsaliksik ako, yung acts of lasciviousness pwede makulong ng 6 months and 1 day hanggang 6 years. So dad, ano ba yung mga nagko-constitute ng acts of lasciviousness? Well, normally pag sinabi mong lasciviousness yan, sa Tagalog, ang ibig sabihin niya panyanyansing, no? Nagchachancing ka, no? Hinipuan mo yung mga masisela na parte ng babae or pilit mong hinahalikan at ayaw naman magpahalik sa'yo, no? Yung mga hinihimas-himas mo o minsan dinadakma pa, no? Yung mga reklamo kadalasan ng acts of lasciviousness, no? Yung mga masisela, like yung breast, yung batak, yung hinahalikan mo sa lips na ayaw na magpahalik sa'yo, those are tawag doon chancing, pananyansing. Yung ayaw ng babae pero pinipilit mo siyang pagsamantalahan. Yun ang mga lasciviousness na sinasabi natin. So dad, ano naman yung mga lessons to learn dito? Well, sa akin, sa mga kalalakihan, lalong-lalo na, no? Pag sinabi ng babae na no o ayaw niya, respetuhin niyo yun. A no is a no. Pag sinabing no, no. Pangalawa, siyempre, kung gusto mo talaga yung babae at nililigawan mo, sinusuyo mo, may mga steps yan na dapat kang sundin bago ka humalik o bago ka maging intimate, no? So, yan ang una, no? Kinakailangan natin yung mga lesson dito, no? So, number one, siyempre, kung yung holding hands muna. Kung yung babae nagkukusa na nakipag-holding hands sa'yo, step one na yon, no? Nang parang nagkakaroon na kayo ng deeper understanding and predicative step o step para magkaroon kayo ng more intimate relationship, no? So, una yon, yung pumapayag na siyang hawakan mo yung kamay niya, nag-holding hands na kayo. Pangalawa, siyempre, yung nagkikissing na rin kayo, nagkakaroon na kayo ng lips to lips, kusa niyang nakikipaghalikan na sa sayo ng lips to lips. So, ibig sabihin, again, that's the second step na ibig sabihin, medyo intimate na yung relationship ninyo, no?
No? Pero again, take note, pag sinabi niyang no, kahit na nandun na kayo sa ganung stage, respetuhin niyo yon. Kasi nga, ang mga babae, ang mga kababaihan, ginagalang natin dahil sila'y ginawa ng Panginoon para maging complementary sa ating mga lalaki. Kaya nga maging maginoo tayo, dahil tandaan natin, mga nanay natin lahat babae. At kung may mga kapatid tayong babae, mas lalo na dapat nating isipin yung kapakanan ng ating mga kapatid at nanay natin. No? So, huwag natin kakalimutan yon. So, then after the second step na naglilips-to-lips na kayo, kung gusto ng babae at nagpakita naman na willing siya to go to the third step of being more intimate, that's the time that you do it. But again, I will remind everybody else, pag in the middle of all these things, sinabi ng babae na no, o wag na muna, tsaka na, ayaw niya muna, igalang natin yon. Kasi nga, wag niyong kakalimutan, pwede kayong magkaroon ng mga kaso pag umayaw ang babae at any given time nung inyong intimate or semi-intimate actions or activity. So please take note of that. Tsaka next, pag may isang lalaki na binabastos ka, make sure isumbong mo to sa mga kapwa kaibigan nyo para makakuha ka ng maraming testigo. At kung ikaw ay nasa workplace, syempre isumbong nyo sa HR at sa mga mas nakakataas or sa mga ibang tao para makabuo ka talaga ng mas maraming tao na makakatulong sa pagbigay ng mga affidavit, di ba, Dad? Correct, no? Tsaka sa mga kababaihan din, siguro some guidance lang, no? Pag nakita nyo medyo lasing na yung lalaki o intoxicated, siguro medyo iwas-iwas muna kasi kadalasan delikado yan pag sumakay kayo sa sakyan nila, baka may madisgrasya pa kayo, madamay pa kayo, no? So yun ang una doon, no? Pangalawa, syempre, pagka nakita nyo medyo parang iba yung intention o may mga sinasabing hindi maganda, siguro mas maganda rin na iwasin nyo na muna kung hindi nyo naman talaga type. Kung type nyo, siguro it's your judgment call. Pero kung hindi, hanggat maaari, iwas-iwasan nyo na, no? Pangatlo, syempre, katulad sinabi mo, kinakailangan banggitin mo o sabihin mo sa mga kaibigan mo o sa mga nakakataas para kahit na paano mapangalagaan yung kapakanan mo para hindi ka naman umabot sa ganitong sitwasyon. So yun yung mga lessons to learn namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Ako naman si Michael Say, yung dad ng bayan.